nasunugan ng 6 na pamilya sa Maharlika Village sa Taguig. Ito na ang pang-4 na sunog na sumiklab sa lugar ngayong taon mula sa Taguig. May ulat on the spot ng Jay Sabal. Jay? Pia, umabot nga sa ikatlong alarma ang sunog na naganap kaninang umaga dito sa may Taguig. Hindi naging madali ang pag-apula sa sunog na umabot sa ikatlong alarma sa Barak Street, Maharlika Village, Taguig kaninang umaga. Ang mga bahay kasi na nasunog ay sa looban. Masikip pa ang mga eskinita at panay dead end. Kaya ang ginawa ng mga bumbero, pinalibutan ng sunog. Pinagdugtong-dugtong ang hose at nag-akyatan na lamang sa mga katabing bahay. 8:50 ng umaga ang unang alarma at tuluyang naapula ng 9:34 ng umaga. Nasa 6 na bahay ang nasunog at tinatayang nasa 2 milyong halaga ng hari-arian ang natupok ng apoy. Pansamantalang pinatutuloy ngayon sa basketball court ang 6 na pamilyang naapektuhan ng sunog. Nakikiusap naman si Fire Chief Inspector Junito Maslang sa lokal na pamahalaan na nakasakop sa nasunugan na lugar at kung maaari daw ay gawing tama ang pagpaplano ng construction sa lugar. Ito na kasi ang pang-4 na sunog ngayong taon doon kung saan hindi naging madali ang pagpatay ng sunog dahil na rin sa dikit-dikit na bahay at meron pang mga inner lots. Kung maayos daw kasi ito, ng maigi ay mabibigyan ng sapat na daanan ang mga taong papasok at palabas sa lugar. Kaninang umagang araw habang pinapatay nila ang sunog ay hirap na hirap sila dahil bukod sa halos pang isang tao lamang ang espasyo ng eskinitang pinapasok nila, maraming taong nagtatakbuhan palabas. Ang iba naman na nagsalba ng kanilang kagamitan ay doon lang din sa eskinita inilagay. At yan muna ang latest mula dito sa Taguig. Balik sa'yo, Pia. Jane, nabanggit mo no, yung pag-iusap ng Bureau of Fire Protection na sundan no, yung tamang paraan pagdating sa konstruksyon. Ano ba yung iba pang mga alituntunin na dapat sundin? Ang sabi kasi ni Fire Chief kanina, no, sana nga daw kung tama yung construction, at least mga 1 meter daw sana ang laki nung mismong eskinita at sana may tamang daanan yung mga inner lots o yung mga bahay sa loob. At yun nga kasi ang nagsilbing pahirap sa kanila kanina katulad ng sinabi ko dahil nagpapanik yung mga tao, kanya-kanyang labasan habang ang mga bumbero naman ay pilit pumapasok pa loob. Pangalawa, dahil inner lot yung nasunog kanina, nahirapan silang ipasok yung hose. So nagdugtong-dugtong sila at ang naging solusyon na nga lang nila ay umakyat sila sa mga katabing bahay para mabugahan ng tubig yung nasusunog. Pia? So, Jay, kapag ganito, syempre, kalagitnaan no, ng tag-init, mas mahirap ba yung sitwasyon para sa ating mga bumbero? Tsaka halimbawa, yung sa pag-apula ng apoy, hindi ba sila mas nahihirapan? Although alam natin no, na ang Fire Prevention Month talaga at yung karaniwang kung kailan yung panahon na mataas yung bilang ng sunog ay tuwing Marso. Tama ba? Totoo yung Pia, no? Yun nga, nagpaalala ulit si Fire Chief nga kanina doon na Marso ngayon, tag-init at mas mabilis ang pagsiklab ng sunog tuwing tag-init. At yun nga rin, nagpaalala rin nga si Fire Chief na kung maaari nga daw, kung masikip nga yung eskinita, wag na lang sigurong magkagulo yung mga tao at kanya-kanyang labasan ng gamit. Kung maaari ay tumulong na lamang sa kanila katulad ng paghila ng kanilang mga hose o kaya pagturo sa mga bumbero sa tamang daanan papunta doon sa may sunog. Pia? Maraming salamat sa iyo, Jay Sabale.